Dito. May nagtanong sa akin ba kung pagkapunta ko ba daw dito nag-English test pa ba daw ako, yung PET, ano ba yun? Ano ba yung English test tapos yung IELTS? Yung nung nag cross country ako ba, exempted ako sa English test kasi mayroon akong 1 year na vocational course. Pag mayroon kang ganun, may 1 year ka na vocational course, tapos manghingi ka lang ng certification doon sa school na yun na nag-aaral tayo ng English doon, may subject tayo na ang major na language na ginagamit is English. Tapos yung meron din akong 4 years, yung sa high school, ginamit ko rin yun. Nanghingi rin ako ng, anong tawag doon? Certification doon sa high school ko, na sa school ko doon sa amin, sa high school, na meron ding mga subject na gumagamit ng English. Kaya yun, pinasa ko sa kanila, kaya na-exempted ako sa English. Pero pagkadating dito, pag nandito ka na, kailangan mo pa rin mag-IELTS o PET. Pero hindi pa sa ngayon. Siguro pag mag-renew ka na ng visa dito, mag-transfer ka to PR, yung magpa-PR ka na, kailangan mo na yung test na yun kahit nandito ka na. Dito mo na gagawin yun. So mga nagtanong dyan kung may English test ako, wala. Exempted ako doon kasi mayroon akong 1 year vocational. Kung mayroon kayong 1 year vocational, pero pag sa Pilipinas ka kasi mag-apply ba, hahanapan ka ng agency dyan sa Pinas ng IELTS. Pero kapag direct, yung dito yung immigration mo sa Australia, walang agency na umahawak diyan sa iyo sa Pinas. Exempted ka kasi yun nga ang ginagawa. Yung basta may 1 year vocational course ka, yung 1 year talaga, may first semester at second semester, exempted ka na doon sa English test. Under na siya sa kuan, 482 visa, 482 visa. Tulad sa akin. Yes.